sa bahay ay gabi talaga. Ano po, hindi pa kumpleto ang mga ilaw dito sa ating bahay sa bahan. And we try to improvise, kaya ako tayo medyo na-late ng konti. Salamat sa Diyos at tayo po ay meron pa rin pong gawain. And I do believe, nakikita pa naman po, ano po, at tayo po ay meron pa rin gawain. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang provision sa ating mga pangangailangan, sa ating pong bahay sa bahan. Tayo po ay patuloy na pinapapala ng Panginoon maging sa gitna po ng pandemic po na ito. So, pray po natin ang bawat isa. Marami tayong mga kapatiran, may mga karamdaman. Maraming masakit ang likod. Isang doon ay si Brother Jun, nakasama natin yun. Pero salamat sa Diyos at nandito po siya. Pray po natin, Sister Sheng. Siya yung medyo nagkaroon ng aksidente. Hindi naman sa ano ulit na nadulas yata at merong injury ngayon sa likuran. That's how I understand it. And then Sister Arlene kapay-kapay, yung panakit sa likod. Sister Pinky ay mas makakiramdam si Kirins, ay meron lagnat. Si Timothy, ang anak, ay pabalik-balik na rin ang lagnat. And salamat sa Diyos, kanina, pagkatapos ng gawain ngayon ng umaga, bumalik kami at nag-check up. Tumaas na yung kanyang platelet from 128 yung una, naging 150 din kanina ay 195 or 198 na kanina. So pataas yung kanyang platelet, so that's a good sign. And hopefully, sabi ng doktor, ay tigdas hangin lamang ang kanyang niladanas ngayon. So pray po natin bawat isa, yung ating mga kapatiran, Sister Rain Sausa, recover from cesarean operation. Sister Marina, kaya Ms. Adizas, ay nagbubuntis. Pag-pray natin at yung kanyang safety ng pag-pray. Si Sister Jing, patuloy pa rin dumadaan sa chemotherapy's birthday. Salamat sa Panginoon at ginagamit ng Diyos na nakakatulong sa kanyang karamdaman. Nevertheless, hindi pa rin yung eksaktong tugon o eksaktong gamot ng dystonia na ating pagkakas. So, pag-pray mo natin lahat ng ito, gawa ay patuloy na gamitin ng Diyos. Alam natin na all things work together for good. O tayo ho ay dadako. Bakit? Paalala mo muna. Wednesday, ng alas 6, meron tayong time in the Word. And then Friday night, kapatid, excited with Friday. Meron ulit tayong prayer meeting. And right now, we're calling it prayer room because we are using Facebook room. And salamat sa Diyos sa mga technology na ito. Yung ibang technology, yung Zoom, may bayad mo yun. Pero salamat na itong Facebook room ay libre natin nagagamit. At salamat sa Panginoon. We can utilize it for good and for the furtherance of ng gawain. So pag-pray mo natin ang mga ito, pasalamatan natin ng Diyos. So muli, ngayon kung sa dalili ito, dadamang tayo sa tawag ng pagsamba. Kung ay para magkaroon tayo ng ilang sandali ng katahimikan, lumalangit sa Panginoon at pinagdaan ating mga sarili sa pagsamba. Tayo po ay malangit. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal sa iyo kami ay lumalapit. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin. Luluwalhati ka namin. Sapagkat ikaw nag-iisa at tunay na Diyos, dakila, perpekto sa iyong mga katakilan. Walang hanggan. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang may hawak ang lahat ng bagay. Kaya kami ay patuloy na
Lalo higit, O Diyos, Ikaw nagbigay sa amin ng kaligtasan. So, ayon sa iyong salita, Panginoon, Ikaw ang pumili sa amin bago pa itagan sa libutan. Ikaw ang pumilos upang kami ay panganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Ikaw rin ang nagbukas ng aming mga puso upang kami ay sumampalataya kay Kristo. Ikaw ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang bayaran ang aming mga kasalanan. Ikaw rin, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, tunay, patong-patong ang iyong mga biyaya. At narito, O Diyos, meron kaming kalayaan na sumamba sa iyo. Doon kami ay nasa limitadong kalagayan na hindi makapag-tipon-tipon kasama ng mga kapatiran. Pero salamat pa rin, O Diyos, sa mga providensya mo ng mga teknolohiya na kagaya nito, na maaari kami magdaros pa rin ng gawa. Salamat, O Diyos, sa provision mo, maging sa ikagaganda at nalitibay ng aming bahay sa bahay. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buhay ng mga mananampalataya na alam namin na kahit ang mga mabibigat, masasakit, mahihirap na sandali ng aming buhay ay nagaganap lahat sa ikabubuti ng iyong mga tinawag ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa mga katiyakan na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi kalaban namin kung hindi para sa amin. Salamat po sapagkat sa pagitan namin at sa iyo ay meron ng kapayapaan dahil sa aming Panginoong Kristo. At salamat po na maaari namin ialay ang aming mga papuri sa iyo na katanggap-tanggap muli dahil kay Kristo. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ngayon ay maging kapurihan sa pangalan mo. Ang aming pag-awit, ang aming panalangin, aming pagkakaloob, at maging ang pangangaral ng iyong salita. Nawa lahat po ito, O Diyos, ay magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Nawa, O Diyos, hindi lamang ang aming mga puso, hindi lamang ang aming mga muso, kundi masumpungan mo maging ang aming mga puso ay tunay na sumasamba sa iyo. Maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan. Nawa, Panginoon, ay maialay namin patuloy ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan, na siyang katampatan naming paglilingkod o pagsamba sa iyo. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay dadalangin namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
21, talatang 17 hanggang matapos po ang buong awit na ito. Sa 71, mag-umpisa tayo sa chapter 17, verse 17. Okay, are you there? Yeah. Okay, ready? Verse 17. O God, Thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared Thy wondrous works. Now also when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have shown Thy strength unto this generation, and Thy power to everyone that is to come. Thy righteousness also, O God, is very high, who has done great things. O God, who is like unto Thee? Thou which hast shown me great and sure troubles, shall quicken me again, and shall bring me up again from the depths of the earth. Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side. I will also praise Thee with the psaltery, even Thy truth, O my God. Unto Thee will I sing with the harp, O Thou Holy One of Israel. My lips shall greatly rejoice when I sing unto Thee, and my soul which Thou hast created. My tongue also shall talk of Thy righteousness all the day long. For they are confounded, for they are brought unto shame, and see my heart. Pagpalain ng Diyos, at pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y sandaling manalangin, mga kapatid. O Diyos, Amang makapangyarihan, Diyos na nasa langit, Ikaw ang maglikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Biblia. O Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, kami po'y sa pusong lumalapit, Panginoon, sa iyong trono at biyaya, Panginoon. Pagdala, Panginoon, ang aming pagbaba, Panginoon, na kami, na bilang Diyos, ay walang magagawa. Maliban na lamang, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ay kikilos sa aming kalagitnaan. Yes. O Panginoon, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. Gabayan po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay araw-araw, Panginoon. Ilayo po kami, Panginoon, sa anumang karamdaman, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang pandemic na ito, ang COVID-19. O Diyos, alisin, Panginoon, ang iyong proteksyon sa amin, Panginoon. Sa iyong mga anak, Panginoon, na sumasamba sa dakong ito, Panginoon, proteksyonan po kami, Panginoon. Yes. At kami naniniwala na bilang Diyos na Ikaw lamang ang makakatulong, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya na bilang Diyos, kami ay lubos na nagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Na Ikaw, Panginoon, ay mayroong magagawa sa amin, Panginoon. O Ama, nagpalain po, Panginoon, ang aming pananambahan ngayong gabi, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, ngalawa, na isintro namin at maipukus namin ang aming puso at isipan, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay aming walang diin, purihin at sambahin, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ng lubos na makaunawa, Panginoon, na iyong pong salita, na iyong mensahe, ay parating, Panginoon, pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, Brother Paul, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Upang sa ganoon na kilang Diyos, umibay bawat isa, umibay ang pananampalataya namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. O Diyos, ilalapit namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na mayroon po mga karamdaman na kilang Diyos. Mahabag ka po, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Hindi man po mabanggit ang ilang mga pangalan, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam na kilang Diyos. Iunat ko, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, sa kanilang mga katawan ng kanilang Diyos.
upang sila, Panginoon, ay magdanas sa kagalingan, Panginoon, sa kanila pong mga katawan, Panginoon. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Tulungan kami na nawa na ng Diyos, kami, Panginoon, ay mamuhay na isunod po sa kalooban mo, Panginoon. Nawa na ng Diyos, kami ay mawangis, Panginoon, ng iyong anak naming Panginoon si Kristo. Ama, ayaw po namin pinag-upayan, Panginoon, sa daling ito, Panginoon. Hanggang matapos po ang gawain na ito, ikaw po, Panginoon, magabay sa amin. Nawa ikaw ang aming magpurihan at may taas, Panginoon. Salamat po. Ang isang dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, dadaan po natin sa pagkakaloob. Tapos po natin ating mga Bible, 2 Corinthians, chapter 6, 2 Corinthians, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay-sabay po natin itong basahin sa mga bahay. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And
Ama namin Diyos na sa langit, Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ulit sa iyong biyaya sa aming iyong gabi. Nang muli, Panginoon, na kami po ay nagkakatipon-tipon upang sumamba kami, Panginoon, sa inyong Ama. Salamat po muli, Ama. At mayroon po ang pribilehyo, Panginoon, na kayo po yung aming sambahin, pagkat kami po yung mga anak. Salamat po muli sa katuhanan ito, Ama. Yung biyaya sa amin, sustento ng buhay, Panginoon, na pinatulong muli sa amin, Ama. Hindi lang sa buhay na ito, Panginoon, kundi sa buhay na walang hanggan, yung ginawa ng iyong anak upang kami iligtas. Alam namin, Panginoon, una pa man ay kami yun ang pinili, Ama. Salamat po sa biyaya mo ito. At ang iyong anak ay kasama mo na, Panginoon, sa mga plano ito, Ama. At dalayan ko, Lord, ay pagkakalupin kami, Panginoon, ay tama niyo po ang aming puso, Panginoon. Dahil yung sinasabi sa iyong salita, Panginoon, bigay kami, Panginoon, na may kagalakan sa inyo. Ang nagtatanim ng kaunti ay iaano rin po ng kaunti. At ang nagtatanim po ng marami ay iaano rin po. Ama, salamat po muli sa biyaya mo ito, Panginoon. Sapagkat lahat ng biyaya na sa amin, Panginoon, ultimo ang aming buhay, ang aming kinakain, ang aming lakas, Panginoon, ay nagmula po sa inyo. Salamat po muli, Ama. Dalangin po muli, Ama, ngayong gabi. Ang pangaral ng iyong salita, dalangin ko si brother po, Panginoon. Naginig ko ang salita sa kanyang bibig. Pahayag, Panginoon, ay autoridad ng iyong salita, Panginoon. Salamat po muli, Ama. Lingkod po ito, Panginoon, yung ginagamit. Tulungan niyo po siya, Ama, bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw ng buhay. Tulungan niyo rin po ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, Panginoon, na meron pong karamdaman, Lord. Dalain namin, Lord, na kayo po ang magpagaling, Ama. Salamat po muli, Ama, ngayong gabi. Nataas na namin, Panginoon, muli tayong pagkakaloob. Kayo po ang maluwalhati. Kayo lang po papuri. Kayo po may taas, kami po may baba. Dalahin po yung Panginoon, ang bansa, ang gobyerno, tutulungan Ama. Dumadaan sa pandemic na ito, Panginoon. Alam namin, hawak niyo, Panginoon, ang pandemic na ito, Panginoon. Kayo po ang magpapasya, Panginoon. Alam namin, lahat ng ito, Panginoon, ay kayo kabubuti, Panginoon. Gaya ang sinasabi na yung salita, Panginoon. All together for good, Panginoon. Salamat po muli, Ama, sa katuhanan ito. Muli, kayo po maluwalhati. Ang samot dalangin, sa pangalan ng po ng bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen.
Purihin po ang Panginoon. I hope na nakikita ho ng maayos ng ating mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Tayo ho ay nagpapatuloy sa atin hong mga gawain at salamat sa Diyos sa mga teknolohiya, sa mga probisyon na may tuloy niya pinagkakaloob sa atin, maging sa atin hong pisikal na lakas at buhay at sa espiritual. Alam ho natin na tayo nagpapatuloy hindi sa ating sariling lakas, hindi sa biyaya ng Panginoon. We are held by the power of God. We are preserved by the power and the grace of God. Tayo'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo nagpapatuloy at salamat sa Panginoon. Malapit na tayong matapos sa ating pag-aaral sa book of 1 Timothy and we are at 1 Timothy chapter 6. So you may open your Bibles na po sa 1 Timothy chapter 6. Well, naalala ko ho, dati ay usong-uso pa. Ngayon, hindi na masyado. Minsan na lang. Pero dati, usong-uso, halos araw-araw sa balita ay merong pinapakitang character sketch. Ano naman niyo yung character sketch? Halimbawa ay may krimen na nangyayari. Hindi nahuli yung kriminal, pero merong mga nakasaksi. At syempre may mga pulis na nag-iimbestiga at dun sa mga pulis na yun, meron silang mahuhusay gumuhit at kanilang tatanungin yung mga saksi, anong itsura niya, anong katangian ng mukha niya, ano yung mga features na talagang nagbubukod tangi sa kanya at idodrawing yun. At kadalasan, ang character sketch na yun ay pinapakita sa telebisyon at kung inyong makikita ang taong ito, kayo ay mag-ingat. At nahandoon ng mga description. Itong lalaki, edad na 30 hanggang 35, may taas na 5'7", katamtaman ng katawan, maitim ang balat, may tato sa kanyang kanang braso, at malaki ang nunal sa kanyang kalawang pisngi. Ang kanyang palayaw ay boytira. At kung inyong makita ang taong ito, kayo'y mag-ingat sapagkat siya ay armado at kung maaari ay kayo'y magsadya sa mga kapulisan o tumawag sa numero na ito upang iulat kung saan siya naroroon. Malaking tulong ang character sketch. At nahandun yung mga katangian na sinasabi upang ma-identify yung gumawa ng krimen. Na pagdating ho sa ating Kristyanidad, pagdating ho sa pananampalatayang Kristiyano, meron ding mga tao na kailangan tayo ay maging maingat. At paulit-ulit sa Biblia ang pagbibigay ng babala mula sa ating Panginoong Kristo hanggang sa mga apostol, nahandon ang kanilang pagbibigay ng paalala na kailangan nating mag-ingat sa mga taong ito. Sino itong mga tao na ito? They are called false teachers. Mga huwad. Ibig sabihin mga hindi tunay. Ibig sabihin mga hindi totoong tagapagturo o hindi nagtuturo ng katotohanan. Libo-libo kung hindi man milyon-milyon ng mga may hawak ng Biblia at tumatayo sa likuran ng pulpito at nag-aangkin na sila ay tagapagsalita ng Diyos. Pero hindi lahat na nagsasabing sa Diyos ay sa Diyos nga. Kung paanong hindi lahat na nagsasabi na sila ay pulis nga. Hindi lahat na nagsasabing sila ay mangangaral ng Panginoon o mangangaral ng katotohanan o sila ay sa katotohanan ay mangangaral nga ng Diyos. Ang paalala ng salita ng Diyos sa atin, mag-ingat tayo sapagkat ang dyablo mismo ay nagpapanggap at ang kanyang mga alipores ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan o mga mangangaral ng katotohanan. At dito ho sa aklat ng 1 Timothy, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo, maging ang iglesia ng ating Panginoong Kristo doon sa Efeso at para din sa atin ngayon na mga Kristiyano, pinapaalalahanan niya at dito pininta ni Apostol Pablo, we can say, nagbigay siya ng character sketch or mga marka ng isang huwad na tagapagturo. Hindi ito ang lahat ng bagay patungkol sa huwad na tagapagturo, pero maraming detalye na sinabi si Apostol Pablo na katangian, resulta at ginagawa at motibo ng isang huwad na tagapagturo.
Basahin po natin ang mga talatang ito na ating bibigyang pansin ngayong gabi sa 1 Timothy chapter 6 at sisimulan po natin ang pagbasa sa verse number 1. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. And I hope ang mga kapatiran natin na sa mga bahay-bahay ay binubuksan din ang inyong mga Biblia. 1 Timothy chapter 6, simulan natin sa verse 1 and we will be reading up to verse number 5. Kung niyo nakita, babasahin ko ho at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Verse 3, dito ho magsisimula yung ating pag-aaral ngayong gabi. If any man teach otherwise, and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. Ipalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Diyos na dakila, Diyos na banal, ang aming binasa ay mga salita mo. Mga salita mo para sa iyong iglesia, para sa iyong mga anak. O tulungan mo kami ngayon ng mga tuto. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. At hindi lamang ito, Panginoon, maging kaalaman, kundi kami ay hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging mga tagatupad o tagaganap ng iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, lalo na po sa aming pag-aaralan ngayong gabi. Bigyan mo kami ng pagkatuto na maging maingat sa mga huwad na tagapagturo sapagkat sila ay tunay na naglipana. Napakarami ang nagpapanggap ng mga ngaral. At O Lord, ingatan mo po kami. Ingatan mo po ang iglesyang ito. Ingatan mo po ang iyong mga anak sa iba't ibang mga dakot, sa iba't ibang mga simbahan. Nawa, O Diyos, ay patuloy kaming maging mapagbantay laban sa mga huwad na tagapagturo, laban sa mga alagad ng kalaban na dyablo. Muli, lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan, sa ikakatatag ng mga mananampalataya at ikakalago ng iyong iglesia. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. The whole church and every believer must be cautious against false teachers that may bring false teachings in the church. Again, that's very straightforward. Ang buong iglesia at ang bawat mananampalataya, and particularly ang mga ngaral o mga inilagay ng Diyos na mga pastol sa iglesia ay kailangang maging mapagbantay laban sa mga huwad na tagapagturo na maaaring magpasok ng mga maling katuruan sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ayoko hong makalimutan natin ang konteksto ng mga salita ng Diyos na ating binasa. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa batang manggagawa na si Timoteo na iniwan niya sa Ephesus sapagkat maraming problema sa iglesia na yun. At isa sa mga pangunahing problema nga na bibigyang pansin ni Timoteo ay ang mga problema ng mga maling katuruan na nasa iglesia. At saan galing ang mga maling katuruan? Galing sa mga huwad na tagapagturo.
para maging reminder sa atin, balikan natin sandali sa chapter 1. 1 Timothy chapter 1 and verse 3. Ano ang sabi ho ni Apostol Pablo kay Timoteo? 1 Timothy chapter 1 verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So what is the implication? There are some who are teaching other doctrines in the church. May mga nagtuturo ng ibang katuruan. At ang sabi niya sa verse 4, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. So kaya iniwan, isa sa mga dahilan kaya iniwan ni Pablo si Timoteo sa church doon sa Ephesus ay para bilinan niya, para paalalahanan niya. Actually, lakas yung term, to give charge, para utusan niya na para bang general na nag-uutos sa mga sundalo na huwag magturo ng ibang doktrina. So nahandoon na ang problema ng false teachings inside the church at Ephesus. At higit sa malamang, ito ay nagkaroon ng epekto sa iglesia na yun. Sa biyaya ng Panginoon, nahandoon ang kahigpitan ng church at Ephesus pagdating sa doktrina. Buksan lang natin sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, simulan ho natin sa verse 1. Revelation chapter 2, verse 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of 7 golden candlesticks. Ang sabi niya sa church at Ephesus, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Ay, hindi nyo pinagtsatsagaan. Inaalis nyo agad yung masasama. And thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and has found them liars. Itong at church at Ephesus ay tinuruan ng Panginoon sa pamamagitan ni Timothy, pinaalalahanan ni Pablo si Timothy, at higit sa malamang ito yung epekto, naging mahigpit sila laban sa mga false teachers. Ang sabi sa verse 3, and has borne and has patience for my name's sake, and has labored and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So this church has become very astute in the truth. Sila ay naging matatag sa mga katotohanan. Sila ay naging mapagbantay laban sa mga tagapagturo ng kamalian. Nevertheless, meron pa rin silang problema. Matuwid sila pagdating sa katuruan, mahigpit sila pagdating sa doktrina, mapagbantay sila laban sa mga huwad na tagapagturo, pero ang hindi nila nabantayan ay yung kanilang mga sariling puso. At maging maingat din ho tayo sa bagay na yun. So balik ho tayo sa 1 Timothy chapter 6. At sa huling parte na ito ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, kanyang pinaalalahanan si Timoteo, and in that way, pinapaalalahanan ng iglesia ng Panginoon sa mga katangian at magiging bunga kapag ang isang false teacher ay hindi binantayan o naging pabaya ang iglesia ng Panginoon o naging pabaya ang manggagawa sa iglesia patungkol sa mga tagapagturo ng mali. Now, sa panahon natin ngayon, gusto ko lang magbigay ng paalala. Hindi na kinakailangan kumatok ng isang huwad na tagapagturo at maging member ng church at dito pumasok at unti-unting magkalat ng maling doktrina. Konting type lang at makapapanood mo na sa YouTube ang maraming mga false teachers. Konting type lang at mababasa mo na ang mga nilalathala na mga huwad na tagapagturo. Readily available. At pumapasok sa kaisipan, pumapasok sa iglesia ang maraming mga maling katuruan. Hindi lamang ho sa mga teknolohiyang kagaya nun, maging sa mga awitin. Nakapakinig ako ng patotoo patungkol sa isang Baptist church na ang unang paraan kung paano pumasok ang mga maling katuruan sa kanilang iglesia ay sa pamamagitan ng mga awitin na pinabayaan nilang awitin sa church, at ngayon hindi na ito Baptist kundi Pentecostal church na.
So again, ang mga maling katuruan ay pumapasok at kailangan nating maging mapagbantay. And there are times na kailangan talagang pangalanan ng mga maling tagapagturo at may pagkakataon na ginagawa ho yun ni Apostol Pablo. So tingnan ho natin, ano ba ang mga katangian? The character sketch. How can we recognize false teachers? So una, tingnan ho natin the doctrine of the false teachers. The doctrine of the false teachers. Ang mga doktrina o katuruan ng mga huwad na tagapagturo. Verse 3. Ang sabi ni Pablo, if any man teach otherwise. Ang punto rito, they are teaching doctrine contrary to the teachings of the apostles. Narito si Apostol Pablo at sa immediate context, marami siyang tinuro sa mga Kristiyano sa Ephesus. Dito mismo sa book of 1 Timothy, ang dami niyang pinaalala, ang dami niyang sinabing mga katotohanan. For us just to be reminded sa ilang mga napag-aralan natin, sa 1 Timothy chapter 2 verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. And the context of that is in the gathered church. And if anyone will teach otherwise. Pangalawa, just ask to be reminded, chapter 1 verse 3, at chapter 3 verse 1 ng 1 Timothy, pinaalala ni Apostol Pablo ang mga kwalifikasyon ng isang manggagawa o isang pastor. If any man will teach otherwise. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 8, ang mga kwalifikasyon ng mga diakono ng iglesia. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into the glory. If any man will teach otherwise. Kung sino man magtuturo ng Diyos ay hindi nagkatawang tao, he is a false teacher. Sino man magtuturo na okay lang, pwedeng maging pastora ang mga kababaihan sa loob ng iglesia, that is false teaching. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits, the doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats. Pinagbabawal ang pag-aasawa. Pinagbabawal ang pag-asa, pinagbabawal ang pagkain ng mga pagkain na nilikha ng Diyos para kainin. And again, kung ikaw ay may sakit, dapat mo talagang iwasan yung mga pagkain na bawal sa iyo. Pero kung sasabihin mo ang pag-iwas mo sa mga pagkain na ito ay mas lalong nagpapabanal sa iyo at naglalapit ito sa iyo sa Panginoon, kaya ka mas nagiging katanggap-tanggap sa Diyos, well, that is false teaching. The only means that we are made acceptable to God is through our Lord Jesus Christ. Ang tanging paraan kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon ay sa pamamagitan ni Kristo. If any man will teach otherwise. Sa chapter 5, napag-aralan ho natin kung paano i-deal ang mga nagkakasalang kapatiran. Kailangang i-deal ang mga nagkakasala sa church. Amen? Church discipline. Pinag-aralan natin ang pagsuporta sa mga balong babae, pagsuporta sa mga pastor at pagdidil sa mga nagkakasalang pastor. If any man will teach otherwise. And then pinag-aralan natin sa chapter 6, last Sunday evening, chapter 6 verse 1 and 2, ang pagpapailalim, ang pagsunod ng mga slaves, Christian slaves sa kanilang masters in the flesh. If any man will teach otherwise. Anong punto? If any man will teach doctrines that is contrary to the apostles. Ang sabi ng Acts chapter 2, ang mga mananampalataya, ang batang iglesia ng Panginoon sa Acts chapter 2, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Yung iba ay nanaginip lang kagabi ng kakaiba, nakakita ng anghel, susundin yung panaginip, iiwan ng katuruan ng salita ng Diyos.
If any man will teach otherwise. So unang katangian ng isang false teachers, they teach contrary to the scriptures. Merong lalaki na nagyayabang sa Davao, siya na daw ang appointed son of God. Well, what is the Bible teaching? Ang sabi ng salita ng Diyos, siya na umakyat ay siya rin ang bababa. Hudyo yung umakyat, Hudyo rin yung bababa. Hindi siya magiging Pilipino. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, if any man will teach otherwise, he is a false teacher. Let us be reminded that our authority is not man, but the Word of God. Ano pa ang katangian ng false teacher? They teach contrary to the Scripture. Pangalawa, they consent not into wholesome words. They consent not to wholesome words. That word consent, meaning to assent or to agree. They do not agree to wholesome words. Yung word na wholesome, meaning sound. Or ang ibig sabihin ito ay whole or healthy. They do not agree with healthy teachings. Hindi sila sumasang-ayon sa mga katuruan ng Biblia na solido, na klaro. Halimbawa ho sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi, there is one God. How come na may nagtuturo na maraming Diyos? There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Meron lang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ang tao. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. How come na may nagtuturo na merong ibang pwedeng mamagitan sa iyo? Mamagitan sa iyo si Maria, mamagitan sa iyo ang mga apostolo, mga santo. That is false teaching, taught by false teachers. So makikita ho natin dito mga kapatid, kinakailangan na ang Kristiyano para makita o ma-recognize ang false teachings and false teachers, you must know true teachings. Para makita mo ang, halimbawa ho sa bangko, paano malalaman ng peking pera? Ano makikita mo mga poster sa bangko? Hindi nila sinasabi, pinapakita ng mga katangian ng tunay na pera. At pag yung mga katangian ng tunay na pera, wala doon sa perang hawak mo, ibig sabihin, peke yung perang hawak mo. Kaya nga ho tayong mga Kristiyano sa dami ng mga false teachings sa paligid, ang kailangan nating i-master ay hindi yung mga false teachings, ang kailangan nating i-master ay yung katotohanan. And if we are familiar with the truth, kung alam natin ang katotohanan at pag nakarinig tayo ng pangangaral na taliwas sa katotohanan, we can immediately identify that is false. Halimbawa ho, narinig ko ang isang pastor, isang Baptist, isang kilalang Baptist na pastor, na nagsabi na ang paglago ng iglesia ay hindi nakadepende sa Diyos, kung hindi sa leader. Right away, we must, the words of God must ring in our minds. I planted, Apollos watered, but God gave it the increase. So if we're familiar with the truth, makikita at masasala natin agad ang mga mga kamalian na pinapangaral ng mga false teaching. So one, they teach contrary to the scripture, contrary to the apostles, and they consent not, hindi sila nag-agree sa mga healthy words or healthy doctrines. And the next, they do not even agree to the words of our Lord Jesus Christ. Kumukontra sila sa salita ng ating Panginoong Kristo. Now, itong paggamit ni Apostol Pablo na sinabi niyang words of our Lord Jesus Christ does not only pertain sa mga salita mismo ni Kristo found in the Gospels, but it pertains to the entirety of the Word of God. Buksan lang natin sandali sa Colossians chapter 3, verse number 16. Ang sabi ho ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossae, Colossians chapter 3 verse 16, ang sabi, let the word of what? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Now the question is, ang kailangan lang bang pagtuunan ng pansin ng mga Kristiyano ay yung mga literal na quote-unquote salita ni Kristo na nasa Gospels? No.
The implication here is the entirety of the Word of God. Ang kabuuan ng salita ng Diyos. So ang punto ho natin na ito, the false teachers do not assent or do not consent to the words of Christ or to the words of God. Ibig sabihin, they do not recognize the Lordship of our Lord Jesus Christ. Hindi nila nire-recognize ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang ulo ng iglesia. Hindi nila kinikilala na ang ulo ay si Jesus at ang salita ni Jesus ay kailangang matutunan, malaman, yun ang kailangang sundin ng tupa ni Jesus. At ang kanilang pinasusunod sa mga tupa ay ang kanilang sariling salita. Anong punto? False teachers go contrary to the revealed truths of God in His Word. Ang mga huwad na tagapagturo ay hayagang kumukontra at minsan, mag-ingat tayo, madayang kumukontra sa mga nakamalinaw, pinahayag na katotohanan ng Panginoon sa Kanyang salita. Ang kanilang katuruan, ang kanilang mga prinsipyo, ang kanilang mga metodolohiya ay kontra sa salita ng Panginoon. Isa sa mga usong-uso ngayon yung mga word faith theology. Ano yung sabihin ng word faith theology? Just name it and claim it. Sabihin mo lang, sabihin mo lang, sabihin mo lang. Isa sa malaking church sa Amerika, ang Lakewood Church, pinagpapastoran ni Joel Austin, the power of positive words. Na basta sabihin mo lang daw na magaling ka, magaling ka, magaling ka, it will attract positiveness. Mayaman ka, mayaman ka, mayaman ka, pogi ka, pogi ka, pogi ka, bata ka, bata. Kasi pag sinabi mo daw matanda ka, magmumukha kang matanda. Pag sinabi mo laging bata ka, magmumukha kang bata. Asan yun? Nasa 2 Opinion chapter 3. But that's just the opinion of man and not the words of God. They consent not to the words of our Lord Jesus Christ. Ano pa ang sabi? And to the doctrine which is according to godliness. Ang punto rito, they consent not. Hindi sila umaayon. Saan? Sa mga doktrina na nag-a-accord or nagpo-produce ng kadyosan. Ibig sabihin, ng kanilang mga tinuturo, ang napoproduce ay hindi kabanalan, ang napoproduce ay kagaya ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo ba ay napakahigpit sa mga kautusan? Yes! Sabi mismo ni Apostol Pablo, the straightest sect. Ito ang pinakamahigpit. Pero sa kabila ng kahigpitan, ano ang napoproduce ng mga Pariseo? Tunay na kabanalan o panlabas lamang? Hypocrisy. So yung mga katuruan nila ay hindi asang-ayon sa tunay na kadyosan. Let us hear again the warning of our Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 7. Ang sabi niya, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. At sabi ni John MacArthur sa kanyang commentary, yung sheep's clothing ho dito ay hindi siya nagpapanggap na tupa, pero nagpapanggap siyang pastol. At isa sa mga katangian ng pastol nung time na yun, ang kanilang damit ay gawa sa damit ng tupa. They are pretending to be shepherds, leading the sheep. Beware. At ang sabi ni Jesus, ye shall know them how? By their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Yes, maaaring mabulaklak ang kanilang salita. Yes, maaaring mahusay ang kanilang mga pagsasalansan ng kanilang mga argumento. Pero isa sa mga katangian ng mga huwad ng tagapagturo, ang kanilang mga katuruan ay nauuwi hindi sa kabanalan, kung hindi sa kasalanan at best, hypocrisy, legalism. So yun ho ang katuruan. Number one characteristic ng katuruan ng false teachers, they go contrary to the Word of God. Pangalawa,
the attitude of false teachers. The attitude, hindi lamang yung kanong katuruan, dinescribe din ni Apostol Pablo, ano ba yung attitude nila? Ano ba yung katangian nila? Ano ba yung nasa sa loob nila? Ang sabi niya sa verse 4, ito daw mga taong ito, he is proud. O mga kapatid, nawa ang umalingaw-ngaw lagi sa ating kaisipan ang sabi ng Proverbs, pride goeth before destruction. Tumingin ka sa isang taong nagyayabang, ang kanyang destinasyon ay pagkawasak. At ang taong ito na nagtuturo ng taliwas sa salita ng Diyos, nagtuturo at hindi kinikilala ang pagiging ulo ni Kristo sa kanyang iglesia, siya ang tumatayo bilang Panginoon at siya ang gusto niyang sundin ng mga tao. He is proud. Sa Acts chapter 20, buksan lang ho natin sandali. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga pastor sa iglesia sa Ephesus, nung siya'y patungo na sa Jerusalem, dumaan si Apostol Paul sa Miletus, at mula sa Miletus, pinatawag niya ang mga pastor sa church at Ephesus. At isa sa mga paalala niya ito sa verse 30, Acts 20 verse 30. Ang sabi niya, simulan natin sa verse 29. For I know this, that after my departing, pagkatapos siyang mamatay, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So may mga papasok na grievous wolves. From the outside, may papasok. At ito pa ang mas malaking problema, verse 30. Also of your own selves. Alam niyo, isa sa pinakamahirap, inside job. Maaaring napakaganda ng depensa mo sa labas, pero kung ang kalaban ay nasa loob, nang sabi ng salita ng Diyos, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things. They will speak twisted things. Why? What is the reason? To draw away disciples after them. So they are not taking men to be disciples or followers of Christ. They want their own followers. What is that? It's pride. Gusto silang mataas. Gusto sila ang tanyag. Ang tunay na kadyusan at ang katotohanan ng Panginoon ay laging magpo-produce ng kabanalan, at isa sa mga ipoproduce dito sa buhay ng Kristiyano ay pagpapakumbaba. Ang mga huwad na tagapagturo ay hindi puno ng banal na spirito, sila ay puno ng kanilang sarili. Puno ng kayabangan. Nahandoon ang pagiging arogante nila. Nakikita nila ang kanilang sarili na mas mataas sa salita ng Diyos. Nakikita nila ang kanilang sarili na sila ang tagapangunan ng mga tupa at hindi si Kristo. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na sila ang ulo ng iglesia at hindi si Jesus. Meron silang mataas na estimasyon ng kanilang mga sarili. Kapag binuksan nila ang kanilang bibig, mas marami dito ang patungkol sa kanilang sarili, mas marami dito ang patungkol sa kanilang mga nagawa kaysa sa kabutihan ng Diyos at mga nagawa ng Diyos. Pag binuksan nila ang kanilang mga bibig, patungkol ito sa kanilang kabutihan, patungkol ito sa kanilang kapangyarihan, patungkol ito sa kanilang mga nagagawa, kung anong meron sila, 100 salita sa kanila, isa lang kay Kristo. Pinagmamayabang niya ang kanyang sarili na siya ay isang mahusay na tagapagturo, na siya ay isang mahusay na tagapanguna. Pinagmamayabang niya ang kanyang sarili na sa kanya lahat ng sagot sa lahat ng mga katanungan, siya ay mas mataas kaysa sa iba. Siya ang dakila. He is proud. Pinagmamayabang niya ang kanyang sarili na marami siyang alam, pero ang katotohanan, ano pa ang kanyang kalagayan? Sabi ni Pablo, he is proud, knowing nothing. Knowing nothing. Naalala ko ang isang teacher namin sa Bible school dati, ang sabi niya, habang tumatagal ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mas lalo mong nalalaman na wala kang alam.
Habang dumadami ang kaalaman mo patungkol sa Panginoon, ang tunay na pagkatuto patungkol sa Diyos ay hindi nagpapataas sa yabang ng tao, kundi dumudurog sa kayabangan, at ang bigat ng katotohanan ay magpapakumbaba sa isang taong tunay na natututo ng katotohanan ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 25, ang mga taong ito ay nagyayabang sa kanilang sarili of a false gift. Proverbs 25 verse 14 ang sabi, whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Yung palang kasabihan natin sa Pilipino, mahangin. Hangin lang, walang ulan. Maitim na ulap lang, walang ulan, walang laman. Nagyayabang. Paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. They want to be teachers. They want to stand in front. Gusto nilang magturo sa mga tao. Gusto nilang pagalitan ng mga tao. Pero hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Salamat sa Diyos kung meron tayong mga kalalakihan na nandun ng desire na magturo ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, if any man desire the office of a bishop, and one of the primary works of a bishop is to teach. Nandun yung desire. Salamat sa Panginoon, pero desire is not enough. Kailangan maghanda, kailangan mag-aral. Pero marami ang nagkukumahog na umakyat sa pulpito at mangaral ng walang katampatang paghahanda. The desire to be teachers. And what is that? That is pride. Knowing nothing. But rather, anong ginagawa ng mga false teachers na ito? But doting about questions and stripes of word. That word doting, ibig sabihin, galing ito sa Greek word na noseo. Siguro dito galing ang salitang nocious. Ay, nocious, nausea, parang nahihilo, nasusuka, naduduwal, na ang pakiramdam mo may sakit ka. At actually, yun ang ibig sabihin itong doting. Noseo, sick or sickness. Ito'y karamdaman at ito'y ginagamit patungkol kadalasan sa karamdaman sa isip, ng ibig sabihin, sila ay nagbibigay ng sobrang interes sa bagay na yon na parang bang ito'y sakit na ng kanilang kaisipan. Ang translation ng ESV dun sa doting about questions, ang sabi ng ESV, he has unhealthy craving. Ano yung unhealthy craving? Gustong gusto. Iba yung gustong gusto mo ng katotohanan, pero itong taong ito gustong gusto niya lang ng pakikipagtalo. Hindi siya after sa katotohanan, hindi siya after sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang after niya ay maipakita na siya ay may alam. He is craving for what? For questions. Hindi ito dahil mayroon siyang tunay na tanong, pero ang ibig sabihin ng questions ay controversies. He is craving for speculations. Ang larawan niya ay kagaya ng sinabi sa Ephesians chapter 4. Siya ay isang immature na easily tossed to and fro by every strange wind of doctrine. Makapakinig ng something na bago, tangay siya doon. Makapakinig ng something na bago dito, tangay siya doon. Buwan-buwan, nagbabago siya ng doktrina. Napakadelikado. Hindi lamang questions or controversies, also stripes of words, pakikipagtalo patungkol sa mga salita, or literally word battles. Labanan sa mga salita. Yes, mga kapatid, may mga pagkakataon na talagang gumagawa tayo ng word study. Pinag-aaralan natin ang salita na ginamit sa salita ng Panginoon para mas maunawaan natin ang mga katotohanan, para mas maihayag natin ang linaw ng doktrina ng salita ng Panginoon. Pero to be absorbed in word studies na ang layunin ay makipagtalo at nauuwi sa pagtuturo ng kontra sa salita ng Diyos o malinaw na katuruan ng salita ng Panginoon, ito ay marka ng isang huwad na tagapagturo. Let me just give an example. Alam niyo ho na merong mga nagsusumikap ikasal ang paniniwala sa creation at paniniwala sa evolution. Anong sabi sa Genesis chapter 1? And the evening
And the morning was the first day or the second day. We, as believers, believe in 6 literal day creation. These are 6 literal 24-hour day creation. Well, yung word na day, yung word na araw dyan, maaaring yan ay isang poetic na paghahayag ng ibig sabihin talaga ay age. Ibig sabihin, mahabang panahon. Yung evening and morning, hindi yan ibig sabihin na umaga at gabi, literal. Kung hindi, ang ibig sabihin niya ay, mahabang panahon. Billions of years. At sinusubukan ng pilipitin yung salitang day to mean not one day but billions of years para maipasok nila ang evolution sa Biblia. Stripe of words. They go and twist the words in the Word of God. That's a character of false teacher. The attitude of false teacher. Number 3, kailangan nating bilisan the result of false teachers. Anong resulta kapag mayroong false teachers? Anong nangyayari sa church? Anong nangyayari sa kongregasyon? Ano ang nade-develop kapag mayroong mga false teachers? Ang sabi sa verse 4, he is proud, knowing nothing, but doubting about questions and stripes. Ang sabi, whereof cometh. Dito nang gagaling, alin? Envy. Hando ng inggitan. Isa ho sa mga makikita sa mga false teachers, naiinggit sila sa isa't isa. Why? Because they are proud. They like attention. Pag merong mas maraming taong nakikinig doon, kapag merong mas maraming taong humahanga doon, mas maraming taong sumusunod doon, they are envious. Nandun ang pagkakainggitan. Nagpo-produce ito ng damdamin na hindi natutuwa sa success ng iba kung hindi nahandoon ang kanilang kainisan at maling damdamin sa mga tao na mas higit sa kanila. Ang gusto nila ay mas malaking crowd. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila nga ang pinakamagaling, sila ang pinakamataas at entitled sila sa mga magaganda at maraming mga mabubuting mga bagay. At kapag ito ay nakikita nila sa iba, kumukulo ang dugo nila. They envy. And kadalasan, kapag nahanda ng inggit, saan ito nauuwi? Strife. Strife. Wherefore cometh envy, and the next is strife. Meaning contention, quarrel, pagtatalo-talo. Rather magkaroon ng malusog na pakikipag-usap patungkol sa doktrina. Ang lagi nilang layunin, ang lagi nilang gustong gawin ay makipagtalo, makipag-away. Hindi matalinong diskusyon, hindi matalinong pag-uusap at hinahanap ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang gusto nila ay gulpihan, maaari hindi literal na gulpihan, kundi gulpihin kanila sa kanilang mga salita at talunin. Strife. At kadalasan ito ay nagre-resulta sa railings. Ibig sabihin ng railings is slander, paninirang puri, character assassination. Kapag nainggit sila sa iba, yan naman kapag nagkaroon ng strife at natalo sila, puro ano lang yan. They result to slander, paninirang puri, kaysa pag-usapan ang katotohanan, kaysa talakayin ang doktrina, they do character assassination. Well, ano pa nagiging resulta? Evil surmisings. Ibig sabihin ng evil surmisings, evil suspicions. Lahat na lang ay pinipintahan nila ng kulay itim. Lahat na lang ng tao ay mali. Lahat na lang ng tao ay kalaban. They always view others to have evil intentions. Always suspicious of others. Ito'y katangian ng isang false teacher. Ano pa? Nagre-resulta ito saan? Perverse disputings.
Ibig sabihin ng perverse, pilipit, hindi maganda, negatibo, disputings, meddlesome. Nandun yung lagi niyang pakikialam, laging contact. Sa ibang translation, ang sabi, constant friction. Ayun, laging mainit. Laging may hidwaan. Laging may pagtatalo. Laging ang salita ay hindi ikabubuti, kundi ikakasama. This is the result of false teachers. Ito ay una magmumula sa kanila, bunga nila sa kanilang sariling mga buhay, at nakakalungkot kung meron mga taong mapapaniwala nila, ito ay lalabas din sa buhay ng mga taong naging tagasunod nila. So this is the result of false teachers. Pang-apat, the state of false teachers. Ang estado. Ano ba talaga ang kondisyon ng mga false teachers na ito? Ang sabi sa verse 5, perverse disputings. Again, that is one of the results of false teachers. What is their state? Ano ang kanilang estado? Men of corrupt minds and destitute of the truth. Hindi ho tayo magtataka, mga kapatid. Bakit ganun na lang ang pagtuturo nila kontra sa salita ng Diyos? Bakit ganun na lang ang ugali nila malayo sa kabanalan? Bakit ganun na lang ang resulta ng mga gawain nila? Hindi pa banal kung hindi pasama. Because they are men with corrupt minds. Higit sa malamang, ito ay nagdi-describe ng kaisipan na hindi pa pinanganak na muli. Ito'y kaisipan na hindi puspos ng banal na spirito, hindi puno ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Yes, maaaring marami siyang alam na salita ng Panginoon, maraming alam na verses sa Biblia, pero ginagamit niya ito sa pilipit na paraan. Meron mang maraming ganyan? Yes. May leader ng isang relihiyon, leader ng dating daan, maraming alam. Kung pagdating sa kabisaduhan ng talata, ay tingin ko, opo, mas marami siyang alam sa akin. Pero how he used the Word of God and how he twists the Word of God. False teachers, men of corrupt minds. And not just corrupt minds, they are destitute of the truth. Ibig sabihin ng word na destitute, it is absent from them. Hiwalay ito sa kanila. Wala ito sa kanila. Wala sa kanila ang katotohanan. Therefore, kung wala sa kanila ang katotohanan, anong lalabas sa kanilang bibig? Kamalian. Yes, maaaring hawak nila ang salita ng Diyos, pero wala sa kanila ang katotohanan. O mga kapatid, meron ho tayong mga kapatiran na masyadong haling na haling sa bersyon ng Biblia. King James only, King James only. Pag hindi King James, sa diablo yan. Tao, hawak mo man ng King James, kung hindi tama ang iyong pagka-interpreta, hindi tama ang iyong pagkaunawa, ano pa rin ang lalabas mula sa iyong mga bibig? Kamalian. So itong mga taong ito, yes, they have the Word of God, but they are destitute of the truth. Wala sa kanila ang katotohanan. Ang sabi sa buksan lang ng 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Paano sila nilarawan ni Apostol Pablo? 2 Timothy chapter 3 verse 7, 2 Timothy chapter 3 verse 7, ang sabi niya, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Aral ng aral. Madaming alam. But they are not able to come to the knowledge of the truth. Why? Because alam mo natin na ang tunay na pagkaalam sa katotohanan, tunay na pagtanggap sa katotohanan ay sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. For the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. 1 Corinthians chapter 2 verse 17, yung mga taong karnal, they receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them, and they are what? Spiritually discerned. So narito ang mga taong kanilang kaisipan ay binulag ng sanlibutan ito,
binulag ng kanilang sariling kayabangan, at hindi nila makita ang katotohanan. That is the sad state, kondisyon ng mga false teachers. Sila'y bulag sa katotohanan, at kung ang bulag ay mangunguna sa mga kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Hindi magandang gawing tourist guide ang isang taong bulag. Hindi maganda. They are destitute of the truth. Sila ay nagpapanggap ng mga tagapagturo ng katotohanan, pero ang katotohanan ay wala sa kanila. Well, what is the motive? Number 5, the motive of false teachers. Anong motibo ng mga false teachers na ito? Ang sabi sa verse number 5, perverse disputings, men of corrupt minds and destitute of the truth. They're not really concerned of the truth. Saan sila concerned? Supposing that gain is godliness. Actually, mas magandang translation nito sa ESV, imagining that godliness is a means of gain. Ang layunin nila ay hindi ang pagiging makadiyos, kundi ginagamit nila ang anyo ng kadiyusan para magkamal ng maraming yaman. Supposing or imagining that godliness is a means of gain, their final goal is not God. Their desire is not holiness. Ang gusto nila ay hindi ang Diyos, ang gusto nila ay hindi kabanalan, ang gusto nila ay hindi maglingkod kay Kristo, ang gusto nila ay yumaman, ang gusto nila ay sumikat, ang gusto nila ay magkaroon ng kapangyarihan sa mundong ito. Yun ang kanilang gusto. Yun ang kadalasang motibo ng mga false teachers. O mga kapatid, mag-ingat tayo. Kapag lagi at madalas na lumalabas sa bibig ng mga ngaral, puro pera, puro pera, puro pera, baka yun ang Diyos niya. Baka yun ang gusto niya. Gusto niyong pagpalain kayo ng Diyos? Magbigay kayo. Gusto mong gumaling ka? Maglagay ka dito. Oo mga kapatid, mag-ingat ho tayo. Nag-ingat ho tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 2 verse 17, for we are not as many. Sad to say, there are many. Marami. Pero ang sabi ni Pablo, hindi kami katulad ng marami, which corrupt, literally, retail the word of God. Ginagamit ang salita ng Diyos para pagkakitaan. Ang tingin sa gawain ay negosyo. Ito ang kanilang motibo. Makalupa, hindi makalangit. Makasarili, at hindi makadiyos. Well, what is our response to false teachers? How should we respond? Yes, may sinasabi sa salita ng Diyos. Pag mayroong isang heretiko, after first and second rebuke, layuan mo na. Pero dito sa sinabi ho ni Apostol Pablo kay Timothy, ang kailangan gawin ni Timothy at kailangan gawin ng church, at yun yung nakita nating in-apply ng church at Ephesus sa Revelation chapter 2. Anong sabi niya? Bandang dulo ng verse 5, chapter 6, from such, withdraw thyself. Timothy, mula sa mga false teachers, ilayo mo ang iyong sarili. Ilayo mo ang iyong sarili. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:33, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ang mga masasamang kasama ay magkakaroon ng masamang epekto. Be not deceived. Huwag tayong magpakahangal na sabihin natin, well, ibababad ko ang sarili ko, i-join ko ang sarili ko sa mga false teachers at sila ang hahatakin ko sa katotohanan. No, from such, withdraw thyself. Sad to say,
na merong mga dating sikat at kinikilala at maimpluwensyang mga mahuhusay na mga ngaral, matapat na mga ngaral ng salita ng Diyos. At anong nagsisimula ang kanilang pagbagsak? They start to compromise by joining with false teachers. Pero maliwanag ang utos ng Panginoon. From such, withdraw thyself. Ilayo mo, ibukod mo ang iyong sarili. That is our response to false teachers. So hindi pwedeng sabihin na, pareho lang naman, Brother Paul. Lahat din naman kay Jesus. Lahat din naman Bible ang hawak. It's the same. Same? No. It's not the same. Merong nagtuturo ng katotohanan, totoong ebanghelyo patungo sa kaligtasan. May nagtuturo ng mga kamalian, peking ebanghelyo patungo sa kapahamakan. Mula ho sa mga yun, kailangan nating ibukod ang ating mga sarili. Nawa, tayo, kagaya na sinabi natin kanina, tayo bilang isang iglesia at ganun din bilang individual na mga Kristiyano ay maging maingat sa ating pamumuhay, maging maingat sa ating paligid, maging maingat sa ating iglesia mula sa mga huwad na tagapagturo na maaaring magpasok ng mga maling katuruan sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia. Nawa masumpungan tayo ng Panginoon, nagtatapat sa Kanya. And yes, pinuri ng Diyos ang church at Ephesus dahil sila ay naging mahigpit sa bagay na ito. At magandang bagay kung ang JCBC ay magiging mahigpit, magiging maingat, magiging matapat sa Panginoon pagdating sa pagbabantay laban sa mga huwad na tagapagturo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinasalamatan namin. Kita namin ang pagmamahal mo sa iyong iglesia. Kita namin ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak. Narito ang iyong mga babala. Narito ang iyong mga paalala. Na Panginoon, merong kaaway at merong nagpapanggap na kaaway. Nagpapanggap na tagapagturo ng katotohanan. Nagpapanggap na lingkod ng kabanalan. Ngunit tunay na mga asong lobo. Kalaban ng katotohanan. O Panginoon, nawa ang iglesyang ito. Kung paano ang church at Ephesus ay naging mahigpit, naging stricto pagdating sa katotohanan at mga mangangaral nito. Tulungan mo rin kami, O Diyos, na maging mapagbantay, maging mapagmatsyag, na huwag namin luwagan, huwag namin kompromiso ang iyong katotohanan, ang iyong iglesia. Nawa, Panginoon, kami, kagaya ng iyong sinabi, ay bukod namin ang aming mga sarili mula sa mga huwad na tagapagturo. Turuan at tulungan mo kami na mahalin ng mga kapatiran. Ngunit turuan at tulungan mo kami na maging mapagbantay mula sa mga kamalian. Muli, O Diyos, ingatan mo po ang iyong mga anak. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa internet, sa mga libro, sa mga babasahin, laganap ang mga maling katuruan. Panginoon, paalalahanan mo po. Gamitin mo po ang iyong mga salita na aming napag-aaralan, na aming napagbubulay-bulay, na aming nababasa upang mabantayan ang iyong mga anak. Tulungan mo kami na maging sensitibo sa mga maling katuruan at ito ay layuan. Ama, salamat po. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa pagtuturo mo. Lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mawit po tayo, mga kapatid.
Mga kapatid, muli ho, maraming salamat. Purihin ang Panginoon, ang kawa, at patuloy po tayong mamuhay. Kagaya ng hamon natin ngayon ng umaga, mamuhay tayo ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo, isang buhay na honest, honorable among unbelievers, unbelievers sa ating lipunan, unbelievers sa ating trabaho, at oo, maging sa loob ng ating tahanan, mamuhay tayo ng may pagkatapat sa Panginoon. At ito pag-aral natin ngayong gabi ay maging mapagbantay tayo sa mga maling tagapagturo. Nawa, ingatan tayong patuloy ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pong ministry tuloy-tuloy sa Wednesday, Time in the Word, alas 6 po yan. And then sa Friday, also 6 p.m., Time in the Word, and after that, we have our prayer room, which is our prayer room. Pag-pray natin ang bawat isa, gaya ng hamon mo natin. And I praise God sa mga tumutugon sa hamon na ito ay let us provoke one another. Kahit tayo hindi nagkakasama-sama, ay magpaalalahanan tayo sa isa't isa. There's a simple text, a simple message, or a call, a 5-minute call. Kamustahin lang natin, kung natin ang prayer request, kamusta sila, ay magiging malaking encouragement po yan sa ating pong mga kapatid. God bless po, salamat sa mga naririto. Salamat po sa ating mga kapatid at sa bahay-bahay. Ingat po tayong lagi na tayo tuloy tayong magpagamit sa Panginoon. I miss you all. I love you all. Ingat po.